Ta'ala barakatuh. Waalaikumsalam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may nice akong i-share sa inyong topic, pero bago yan, napansin ko dito sa inyo, mashallah, na nakakamangha at nakakabighani ng puso. Nang dahil sa bagay na yan na nakita ko sa inyo, bago tayo mag-proceed sa topic na next kong i-share sa inyo, gusto ko muna i-share sa inyo yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya lumisan. Bagay na kung saan nakita ko sa inyo. Sana pakinggan nyo. Nung marinig to ng mga sahaba, umiyak sila. Nung una ko mabasa ito, na hindi ko napigilan, napaiyak din ako. Ito yung khutbah ng propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya pumanaw. Gusto niyo ba marinig? Mashallah. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ayuhan nas, innamal mu'minuna ikhwah. فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ألا هل بلغت اللهم اشهد فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده كتاب الله وسنتي ألا هل بلغت اللهم اشهد أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى اللهم اشهد قالوا بلى يا رسول الله. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya lumisan, tuluyang pumanaw? Naway pumasok sa ating mga puso at isipan bago ako ay bumalik din sa Madina. Tinawag niya lahat ng tao sa buong mundo, mga kapatid, hindi lamang mga Muslim. Ang sabi niya, Ayyuhan nas, o sangkatauhan, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, ang mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na magkakapatid. Ang tunay na magkakapatid. Ito ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, ang tunay ng mga mananampalataya ang magkakapatid sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kapatid, kung gaano hinigpitan ng Islam ang pagkakapatiran sa Islam, binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam napakaraming hadith. Inihalintulad tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na hindi natin akalain. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Ang isang mu'min sa kanyang isang kapatid na mu'min ay tulad ng isang gusali. Isang gusali na kung saan pinagtitibay nito ang bawat isa. Ang isang gusali kung walang bubong, tatawagin mo bang gusali, kapatid? Hindi, kailanman. Hindi kumpleto. Ang isang gusali kapag walang dingding, kailanman sinong titira doon? Ang isang gusali, kung walang hagdan, paano ka makakaakyat sa taas? Ganyan tayo inilinturad ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang gusali. Kung kaya ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo hanggat hindi niya mahalin ang kanyang kapatid ng katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Hanggat hindi niya naisin sa kanyang kapatid kung ano ang ninanais niya sa kanyang sarili. Hindi ganap, kapatid. Hindi ganap ang pananampalataya ko kung hindi ko kayo mahalin ng katulad ng pagmamahal ko sa aking sarili. Yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sumumpa ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailanman sabi niya, hindi kayo magiging mananampalataya hanggat hindi kayo magmahalan sa isa't isa. Magmahalan sa isa't isa. Tingnan niyo ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung gaano niya hinigpitan ang pagkakapatiran na ito sa pananampalatayang Islam na hindi mo makikita sa ibang relihiyon. Binanggit pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza istaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Ito na naman, inihalin tulad na naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga mu'min sa isang katawan. Isang katawan. Na kung saan sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kalintunan ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan ay kalintulan ng isang katawan na kung saan isang parte lamang nito ang makaramdam ng sakit, buong katawan ay nagdaramdam. Pag sumakit ang ulo, umiiyak ang mata. Pag sumakit ang tiyan, hindi makatulog ang ulo. Ipitin mo yung daliri mo sa pintuan. Iiyak ka. Hindi naman ang naipit yung mata mo, yung bibig mo, hindi. Yung daliri mo. Pero bakit ganon? Ganyan hinihaling tulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga mananampalataya. Lahat ng sumunod sa kanya. Kung kaya't ang pagkakapatiran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay wajib. Dapat lang. Katulad ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ganap ang pananampalataya ng sino man sa atin hanggat hindi niya naisin o mahalin ang kanyang kapatid ng katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "La tabaghadu ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا." Huwag kayong mag-away-away. Huwag kayong mag-away-away. Huwag kayong mag-inggitan. Huwag kayong magtalikuran. Huwag ninyong putulin ang relasyon nyo sa bawat isa. At gawin niyo yung mga sarili na magkakapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sinabi yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam? "Wala yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salat." Hindi pwede, hindi halal sa isang Muslim na kanyang talikuran, hindi pansinin ang kanyang kapatid ng lagpas sa 3 araw. "Faman hajara akhahu fawqa salat, famata dakhalan nar." Sapagkat ang sino man na kanyang talikuran, na kanya hindi pansinin ang kanyang kapatid, paglagpas ng 3 araw, pag sila'y inabutan ng kamatayan doon, diretso sila sa impyerno. Diretso sa impyerno. Ganyang katindi ang pagkakapatiran sa Islam, mga kapatid. Yung kapatid mo sa ama, pwede mong talikuran anytime. Kapag hindi nagsalahi, hindi nagfasting, pero yung kapatid mo sa pananampalatayang Islam, hindi kanya kailanman pwedeng talikuran dahil ito ay wajib sa pananampalatayang Islam. Yung khutbah na binasa ko sa inyo, ang khutbah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Fala yahillu limri'in malu akhihi illa an tibin nafsin min." Kung kaya't hindi halal ang kayamanan ng kapatid nyo na inyong kunin, na hindi siya
hindi ka nakapagpaalam sa kanya, o hindi siya payag, bigla mo na lamang kinuha, uminakaw, o pinwersa, yan ay haram. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. Huwag na huwag kayong babalik sa buhay na walang kaalaman, jahil, na kayo mismo ang magpapatayan. Kayo mismo bakit ako naiyak pag nanonood ko to? Kasi sa lugar namin, Muslim sa Muslim, nakita natin nagpapatayan, napakakunting bagay, di ba? Politics, lupa, nagubusan ng lahi. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung isa sa tanda na wala sa atin yung tunay na pananampalataya. Doon sa amin, sa lugar namin, pintuan lang ng masjid, nagpapatayan, may namatay. Ito yung sign na hindi pumasok sa atin yung tunay na pananampalataya sa Islam. Pintuan lang ng masjid. Ito ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong bumalik sa buhay na kamangmangan, walang alam sa Islam. Mga kapatid, yung ginagawa ng mga teacher nyo dito, nagpupuyat kung anong ituturo sa inyo. Yan ay pagsusumikat nila upang kayo ay hindi mapapilang sa mga taong mangmang sa Islam. Sa takot nila na baka pagdating ng araw, bumalik kayo sa buhay na kamangmangan. Alhamdulillah, natuntun nyo ang tuwid na landas sa Islam. Nang dahil dyan, kaming lahat ng bagay ginagawa namin para maintindihan yung Islam. Kaya iniling namin sa inyo na ipakita nyo rin na interesado kayong matuto. Kasi ito lang yung key o susi para hindi kayo bumalik sa buhay na kamangmangan. Ito yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam pag-alis niya, huwag kayong bumalik sa buhay ng kamangmangan na kayo mismo ang magpapatayan. Kayo mismo ang magpapatayan. فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ. Katotohanan ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay na kung inyong panghawakan, kailanman ay hindi kayo maliligaw. Hindi kayo babalik sa buhay ng kamangmangan. Ano ang dalawang bagay na ito? Sabi niya, Kitab Allah, ang Quran, wa sunnati, yung hadith, mga ginawa at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan yan, mga kapatid, kung panghawakan natin yan, kailanman hindi tayo maliligaw. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum li Adam, wa Adamu min turab. O sangkatauhan, katotohanan, ang inyong Panginoon ay iisa, at ang inyong Ama ay iisa. Sino? Si Adam alayhis salam. At si Adam ay nagmula sa putik. Akramakum indallahi atqakum. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi mainam ang Arabo sa hindi Arabo. Ang pinakamainam sa inyo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala
ay yung sino yung may pinakamataas na antas ng takot, iman sa Kanya. Yun lamang yung pagkakaiba natin. Takot at iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay kinuha ko lamang na quote doon sa mahabang khutbah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na naisip ko sa araw na ito na i-share sa inyo, mga kapatid, bilang pagmamahal sa inyo. Pagmamahal sa inyo. Namangha ko sa inyo, sa inyong pagkakaisa, pagkakapatiran sa Islamic Center na ito. Subhanallah. Subhanallah. Nakakamangha. Sa inyong lahat. Kung kaya, mas lalo natin paigtingin ang ating pagkakapatiran sa Islam. Huwag tayo mabilis na nagagalit, napipikon sa ating mga kapatid. Mapikon man tayo, ay yung parang magkakapatid lang. Walang personalan, ganon. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siguro wala nang oras pa sa ibang topic. So, jazakumullahu khairan. Sa aking pagbabalik inshallah sa Madina, hindi ko kayo makakalimutan. At sana magkita-kita tayo muli. So, jazakumullahu khairan. Nandito si Sheikh Taminuddin, baka may gusto